lahat ay magpasimula na po ng gawain. Purihin muna natin ang Panginoon. Let's give Him all the praises, all the thanksgiving. Patuloy na po. Patnubayan tayo ng Panginoon sa gawain ito. Sige po, tayo po muna yung manalangin. Na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin pinasasalamatan sa gabi ng Panginoon. At binigyan mo na naman kami ng kalakasan para purihin ka at sambahin sa katotohanan. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito, Panginoon, na patuloy po kayo, Lord, na bumikilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kaya, Lord, wala kaming ibang masasabi sa iyo kundi ang pasalamatan ka. Ano ang Panginoon ang aming mga pagkukulang pagkakasalan na nagagawa sa iyong harapan, pagkakasalang maliit o malaki. Sinasadya man ito, Panginoon, o hindi. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang namin. Lalong-lalo na, Panginoon, sa aming mga pananalita at gawa, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat. At ganoon din po, Lord, sa mga anak mo na wala pa dito sa dakong dito, Lord. Alam mo, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang nakakita sa bawat isa sa kanila, Lord. Kaya, alisin mo, Panginoon, ang anumang hadlang sa kanila para makapunta sila sa dakong dito, Lord. At makapakinig din po sila ng iyong mga salita, Lord. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat. At saka gagamitin mo, Panginoon, na anak mo na maghahayag ng iyong mga salita, Sister Laura, Lord. Patuloy mo siya, Panginoon, na pagpalain. Gamitin mo po siya, Lord. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng wisdom and knowledge, Panginoon, na lahat ng kanyang sasabihin ay manggagaling lamang sa iyo. Itago mo po siya sa pinakamagang. Hindi po siya ang makita, kundi ang iyong kapangyarihan. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng kanyang gagawin, Lord. Maraming salamat. At yan din po, Lord, sa apat na sulok ng dakong ito, Panginoon. Aming pinapalinis ito sa iyong Panginoon, na anumang masamang espiritu, Lord, na nandito sa lugar na ito, aming tinataboy ito, Panginoon. Pinapalayas, Panginoon. Lalo-lalo na, Lord, ang espiritu na walang ganang pakikinig ng iyong mga salita, espiritu na katamaran, Panginoon. In Jesus' name, aming itinataboy sa lugar na ito, Panginoon. At wala po kaming ibang inaandayahan kundi ay yung Santong Espiritu na patuloy na kumulo sa aming kalagitnaan. Kaya, Lord, maraming salamat, Lord. Maraming salamat. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming itinataas lamang sa iyong dakida at makapangyarihan ng pangalan. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. So, tayo po'y magpuri sa Panginoon sa pamagitan ng pag-awit. Pangunan tayo ni Brother Angel. Napakaligaya at kahamahama sa ating pag-isip at sa kahit na problema at walang pera, masaya, ganyan na ang buhay na nakay-Jesus. Laging nangyari sa napakaligaya ang kahamahama sa ating pag-isip. Ang nangyasa sama-sama at kapatid. Kahit na problema at wala kong pera, laging masaya. Napakaligaya ang kahamahama kung tayo'y magbalian. Di nakikita ang Tuhan mamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos na ating Ama. Hindi po niya tayo
muna tayo sa ating teksto ngayon na makikita sa Psalms 119, verse 2. Ang sabi po dyan, blessed are they who keep His statutes and keep Him with all their hearts. Sa Tagalog po, ang sabi po dyan, mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Yan. So, bago po kayo umupo, sabihin nga po natin, kung ikaw ay masaya, Ikaw ay masaya. Kaya po, gagawin natin. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Parang walang masaya dyan, ah. O, kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha, ha. Parang wala, eh. Kung ikaw ay masaya, magpuri ka. Yan. Kagaya purihin natin ang Panginoon. Yan. Sabihin niyo po, bago kayo umupo sa inyong mga kapatid, gusto ko happy ka. Ayan. O, sige na po. Buo na po kayong lahat at isang magandang gabi po sa bawat isa. Yan. Sister, bro, meron ka bang contact ni Sister, Aida? Sandali lang, gusto niya mag-connect kasi sa atin. Send ko lang muna, sandali. Upo na po kayo, nakaupo na po kayo. Aba. Sandali lang po ha. Kasi Sister Aida lang humahabol. Yan, nasa Sariaya kasi siya ngayon. Okay po. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Yan po ang gustong-gusto ng Panginoon na tayo po ay maging masaya. Po. Ang kasayahan or ang happiness, yan po yung inaalok ng mundo sa atin. Kaya nga po, makikita natin maraming mga promos katulad ng going abroad, di ba? Ano yung mga promo nila? Bukod sa mababa yung presyo, akong package tour na po with complete and free accommodation. Meron din maraming commercials na makikita tayo sa TV na puro magpapaganda para naman feeling natin maganda tayo kasi pag nakikita natin yung sarili natin na maganda, smart tayo, masaya tayo, di po ba? Yan. Meron din naman po mga idea na sumali sa mga Zumba group para maging masaya. So yan po yung mga in-offer ng mundo sa atin. Kaya nga lang po, after na masubukan natin lahat yun, nag-join na tayo dyan, naka-abroad na tayo, nakapunta na tayo kung saan, pero there are times na nandun pa rin po yung longing natin sa tunay na kasiyahan. So, hindi po tayo talaga sabihin natin na hindi talaga tayo nagiging tunay na masaya. Kasi nga po, after na nasubukan natin yun, back to reality tayo na balik tayo sa problema, magiging malungkot na naman. Kaya po, saan nga ba talaga natin makukuha ang true happiness? Yan, ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang formula ng true happiness. Ayan. Kasi lahat tayo, gusto natin masaya, di po ba? Yan. Kaya, syempre, gusto natin lahat maging masaya tayo. Kaya po, pag-aaralan natin ngayon, saan ba talaga makukuha ang true happiness? Where can we find true happiness? Dalawa lang naman po yan. Where can we find true happiness? Question mark lang siya, bro. Yeah. Saan daw? Number 1. Saan makukuha? Where can we find true happiness? Sa number 1, syempre, laging sa Diyos. In God. Na sa Diyos tayo makakakuha, makakakita, sa Kanya lang natin makukuha talaga yung tunay na kagalakan, tunay na kasiyahan sa buhay. Yan po. Sabi nga po sa mga ngaral 2:25 to 26a, may magbabasa ba, bro? Sige. 25 verse 25. Kung wala ang Diyos,
walang kasiyahan ang sinuman. Verse 26. Ang karunungan at kaligayahan ay pinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng nalulutan niya. Amen. Amen. O di ba ang sabi niya sa verse 25, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. So, kanino nang gagaling ang kasiyahan? Kanino galing ang true happiness? Siyempre, sa Diyos. Po. Siya yung nakakapagkaloob daw, sabi niya sa verse 26, siya yung nagbibigay, siya yung nagkakaloob ng kaligayahan sa bawat isa sa atin na kanyang kinalulugdan. So, dapat nalulugod sa atin ang Diyos para yung kaligayahan, yung kasiyahan ay nakakamit po natin. Kung iisipin po natin sa lagay po natin ngayon bilang mga Kristiyano, ano po ba yung mga ibinigay na ng Diyos para masabi natin na dapat masaya na ako ngayon, dapat maligaya na ako ngayon. So ano na kaya yung ibinigay sa atin ng Panginoon? Number 1, syempre ang new life. Yan yung unang-unang binigay sa atin. Nung makakilala tayo sa Panginoon, nagkaroon tayo ng isang bagong buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Yun po yun na kahit naririto pa tayo, nakakaranas na po tayo ng kasiyahan. Kasi pa nga po, nanggaling sa Panginoon po yung kagalakan. Pangalawa, ano po yung binigay ng Panginoon sa atin? Yung salvation, yung kaligtasan na dapat papunta tayo ng impyerno. Pero hindi po nangyari dahil sa binigyan tayo ng Lord ng kaligtasan. So dapat masaya po tayo. At ano pa, yung pangatlo, yung heavenly citizenship. Hindi na lang tayo ngayon dito nabubuhay. Ang alam ng iba, di ba, pag namatay na, wala na. Pero tayo, hindi po. Binigyan tayo ng Panginoon ng heavenly citizenship, meaning makakasama niya tayo ng panghabang panahon pagdating ng takdang oras. So yun po yung, kaya yan po yung mga tunay na kagalakan na nagbibigay sa atin. Dapat masaya po tayo dahil nandiyan na yung spiritual na mga bagay na binigay na sa atin na nakakasiguro po tayo ng future natin. Nakakasiguro tayo na pagdating ng oras, alam na natin kung saan tayo pupunta. Kaya dapat masaya po tayo. Dapat nasa atin na po yung kagalakang kaloob ng Panginoon. Dapat from the inside out, nakikita po yung kagalakan sa ating mga puso. Dapat ganyan po. Sabi nga doon sa kinanta natin kanina, di ba? Hindi po yung pera ang nagpapasaya sa atin. Kasi sabi sa kinanta natin, kahit walang pera, di ba? Ay laging masaya kahit may problema, kahit walang pera. Di po ba? Ang buhay ng Kristiyano, laging may galak sa tuwina. So yun po yung dapat na nangyayari sa buhay po natin. Hindi dapat yung pera ang nagpapasaya sa atin, kundi yung mga spiritual na bagay na binigay ng Panginoon. Di ba sabi ko nga, yung una yung meron tayong bagong buhay, meron na tayong kaligtasan, at meron tayong heavenly citizenship. Yan po yun. Ano po ang sabi sa awit 16:11? Awit 16:11. Amen, di ba? Kanino natin nadarama ang lubos na kagalakan? Sa piling ng Diyos. Kasi nga po, sa Kanya nanggagaling ang tunay na kagalakan. Ano sabi? Yung kanyang tulong, anong dinudulot sa atin ng tulong ng Panginoon? Ligayang walang hanggan. Every day may tulong ang Panginoon sa atin. So dapat, every day, masaya tayo. Every day, nandun yung kagalakan sa atin kasi everyday may tulong ang Lord di po ba? Sabi diyan, di ba? Ligaya ang dulot ng bawat tulong ng ating Panginoon. So tulad ngayon, napaka-konti natin ngayon, kayong nandiyan dyan. Napipil niyo po ba yung kagalakan na nasa gawain kayo ng Panginoon? Amen. Sige nga po, lahat ng nakaka-feel ng kagalakan, mag-thumbs up.
Ayan, dapat ganyan po natin kita natin yung kagalakan natin kasi nga po, di ba? Ang hirap na makakonect. O, para tayo magkakita-kita man lang kahit sa online, di po ba? Kaya dapat nagagalak po tayo na pag nandito po tayo sa gawain ng Panginoon, every time na dumudulog tayo sa Panginoon, bawal ang nakasimangot. Amen. Dapat, di ba nasa gawain ng Panginoon nakasimangot? Ano po yun? Di po ba? Dapat lagi tayong masaya pag nasa gawain po tayo ng Panginoon. Lalo na po pag dumudulog na tayo, nananalangin na tayo. Sa lahat ng bahagi ng gawain, dapat makikitang masaya po tayo. Nandun yung kagalakan po natin. Para ano? Para ma-infill tayo ng Holy Spirit. Paano ka i-feel ng Holy Spirit? Kung punong-puno ng sibangot yung mga mukha natin, yung puso natin, walang kagalakan. Nagpe-praising tayo kagaya kanina, di ba? Napakaligaya. Parang hindi ko makita maligaya. Dapat kitang-kita sa atin yung napakaligaya na tayo ay sama-sama. Ganyan po. Although nakikita-kita kayo palagi sa labas, sa compound, pero hindi po kayo nagkakasama-samang ganito. Every time lang na may gawain, tsaka kayo magsasama-sama. Kaya dapat, nafe-feel po natin yung Holy Spirit na po, na i-infill tayo pag dahil nagagalak po tayo. Ano po ang sabi sa Awit 43 verse 4? Awit 43 verse 4. Gambana o Diyos, ako naman ay dudulog, yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulog. O, diba? Ayan po yun na tayo every time po nadudulog tayo sa dambana ng Panginoon o tayo nananalangin, every time na nagsasama-sama po tayo, dapat meron tayong galak at ligayang nararamdaman. Dapat yan po. Dapat laging ganon. Nagagalak tayo every time na tayo po ay lumalapit sa dambana ng Panginoon or every time na tayo po ay nasa gawain ng Panginoon. Kasi nga po, diba? Diyos nagmumula ang true happiness. Sa Lord, hindi sa world. Yan po. Number 2, saan pa po natin nakukuha ang true happiness o ang tunay na kagalakan? Ang sabi po, sa salita ng Diyos or in God's words. Yang salita po ng Diyos na yan ay may dulot na true happiness sa atin. Sabi sa Psalms 1:2a. Psalms 1:2. Psalms 1:2a. But his delight is in the law of the Lord. Yan. Naasan daw yung kanyang delight? Nasaan yung kanyang kagalakan? Nando doon sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos. Po, dapat ganun po tayo na every time na nagbabasa tayo ng Bible or every time pagtutulad ngayon, nakakarinig po kayo ng salita ng Diyos, dapat nakakadama kayo ng kagalakan sapagkat pag tayo nagbabasa, tayo nakikinig, alam natin, ang Diyos ang kausap natin. Ang Diyos yun ang uusap sa atin. So, dapat, kaya, nagagalak tayo, di ba? O, pag nakausap mo ang Panginoon, nalulungkot ka, dapat hindi. Dapat masaya po tayo. Dahil yun po yung naibibigay ng kanyang mga salita. Lalo na pag ang binabasa natin, mga pangako ng Diyos, di po ba? Talaga namang galak na galak ka. Bakit? Dahil alam mo na yung pangako na yan ng Diyos, totoo. At mangyayari sa buhay natin. Kaya nagagalak tayong basahin, ginaganahan tayong magbasa. Every time na nakikita natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Yun po, dahil alam natin, katulad ng pinag-aralan natin last week, di ba? Lahat ng promises ng God ay yes and amen through our Lord Jesus Christ. Kaya pag nagbabasa tayo, nakakadama tayo ng tunay na kagalakan. Yun po yun. Lalong-lalo na, dapat nagagalak tayo every time na nasusunod natin ang salita ng Diyos. So every time na nagbabasa tayo, meron tayong ma-encounter na
iutos sa atin ng Panginoon. Dapat nagagalak tayo, hindi yung ano ba naman yan? Puro utos, parang ganyan. Dapat hindi po, diba? Ano ba naman yan? Ang hirap-hirap na pinapagawa ng Panginoon? Hindi po, sabi ng Panginoon, walang mahirap sa kanyang utos. Dapat handun yung kasabikan natin na makasunod sa ating Panginoon. Kung yung mga binapagawa, sabi sa awit, 119, 174. Awit 119, verse 174. Magsasabi ka po, Yahweh, sa pangako ko dito. Natama ko sa utos mo, ay pangkay. O diba? Ano daw yung nagadama natin sa utos ng Panginoon? Dapat andun ang ligaya at galak. Makakakita po tayo ng mga utos ng Lord. Naku, hirap naman yan. Dapat hindi po nagagalak tayo kasi ang Diyos po yung nag-uutos sa atin. Ayun po yung dapat na napapakita po natin. Kasi napakasarap po ng feeling pag nakakasunod tayo sa Diyos. Sabi ko nga, diba, kung yung sa boss natin, masarap yung feeling na nakakasunod tayo, the more pag ang Diyos po ang nasusunod natin na kumisan through our pastor, through our leaders, pinapadaan ng Panginoon ang mga utos sa atin. So, sino po yung nagagalit pagka po inuutusan ng leader? O diba? Dapat hindi. Kasi dapat na alam natin na ang Diyos po, ginagamit lang po ang pastor, ginagamit ang mga leaders, o ginagamit ang kapatiran para po maisagawa ang kanyang mga dapat na ipagawa, lalo-lalo na sa iglesia. Yan po, dapat ganun po tayo. Kaya dapat po, lahat ng utos ng Panginoon, pagpasok dito, hindi lalabas sa kabila. Dapat po na isasagawa po natin para maramdaman po natin ang kagalakan sa atin. Kasi nga po, katulad ng isang mayaman sa Bible, diba? Gusto niya po na makapasok sa kaharian ng langit. Parang syempre tayo, kagaya natin, gusto natin na maligtas tayo, gusto natin mapunta tayo sa langit. So tinanong niya po ang Panginoon kung ano yung dapat niyang gawin. So basahin po natin ano yung naging reaction ng binatang mayaman na to sa Matthew 19:22. Isaiah 19:22. Pagkarinig mo, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ano yung naging reaction siya? Naging masaya ba siya? Nasabi ng Lord na, sige, gusto mo na buhay na walang hanggan, gusto mo pumunta ng langit, ibenta mo lahat ang iyong ari-arian at ipagbili mo sa mahihirap. Anong nangyari? Masaya ba siya sumunod sa Lord? Hindi, kasi malungkot na umalis ang binata. Hindi niya pinansin kung ano inutos ng Panginoon. Hindi siya naging masaya sa sinabi ng ating Panginoon. So, ganun po yung mangyayari sa atin. Pagka may inuutos ang Lord, pero hindi natin sinusunod, hindi tayo nagiging masaya. Pero pag tayo po, ang bawat inuutos ng Lord, ina-apply natin, sinusunod natin, nandun po yung true happiness sa atin. Nandun yung tunay na kagalakan. Kasi nga po, itong katulad ng binatang ito, hindi naman talaga ipapabenta ng Lord yun eh. Tinitest lang naman siya eh. Parang katulad ng test ng Lord kay Abraham. Diba? Ang utos ng Lord, patayin mo yung anak mo. Ihandog mo sa akin. Ano siya Abraham? Handa siyang sumunod. Diba? Na talagang papatay niya yung anak niya para sa Panginoon. Pero ang tulad ba ng Lord? Hindi naman. Test lang po yun. Gusto lang makita ng Panginoon kung paano tayo susunod sa Kanya. So, kaya yung mayamang binata na to, sabi ng Lord, mahirap pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng langit. Kaya wag po yun ang pahalagahan po natin. Hindi po yung mga material na bagay ang dapat nating pahalagahan na ang magiging kapalit ay ang ating kaligtasan, ang ating kaluluwa. Sabi sa Lucas 9:25. Lucas 9:25. Ano nga ang mapagpala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan kung katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak?
So, yun po yun eh. Diba? Ano mapapala mo kung nayo katulad ng mayaman, hindi niya pinagbili yung kanyang kayamanan, ayaw niya ipagbili yung kayamanan. So, ano mapapala niya? Mapapahamak yung kaluluwa niya. So, ganoon din po tayo. Hindi po yung kung ano man yung property natin, kung ano man yung meron natin, hindi po yan ang tunay na makakapagbigay ng kasiyahan sa atin o kagalakan, kundi ano po yung sinasabi ng Panginoon. Ang Diyos at ang kanyang salita lang po ang makakapagbigay sa atin ng tunay na kagalakan. Kasi nga po, dito sa lupa, mauubos yan, mawawala yan. At hindi rin naman natin madadala kung saan tayo. Kung sa langit tayo pumunta, hindi mo madadala. Kahit sa impyerno, hindi rin madadala. So, bali, wala talaga, di ko ba? Kaya dapat ang pakanasain po natin ay ang ating Panginoon at ang kanyang salita, or dahil yun ang mga eternal, kaya nagbibigay ng true happiness. So, ang tanong, how to have God's formula of true happiness? Yan. So, paano ba tayo magkaroon ng formula na yan? Paano ba talaga tayo magkaroon ng true happiness? So, dalawa din lang po. Nandaan po natin kanina, saan natin makukuha yung true happiness? Sa Diyos at sa kanyang salita. Yan. O, ngayon naman, paano? Paano natin makukuha yan? Yung kagalakan sa Diyos at kagalakan sa salita ng Diyos. Number 1, ang sabi po, we must separate ourselves from the world. Paano natin gagawin yan? Kailangan na ba natin mamatay para tayo ma-separate na from the world? Hindi naman po, di ba? Hindi pa naman yan kakaintulot ng Panginoon. Paano tayo hihiwalay sa sanlibutan? Sabi sa 2 Corinthians 6:14 and 17. Ikalawang Korinto 6:14-7, verse 14. Huwag kayong magsama sa mga isumasampalataya. Maaari bang magsama ang katurihan ang kalikuan, o kaya'y ang liwanag at ang katurihan. Verse 17. Kaya tumayo kayo sa kanila, malay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong lipo ng anumang mahuli at tatapag po kayo. Yan, di ba? Huwag daw tayo makisama sa mga hindi sumasampalataya. Yun lang po ang kailangan natin, na hindi naman po ibig sabihin na talagang hindi na tayo makikisama sa kanila, na talagang nakahiwalay na tayo, naka-isolate na po tayo. Hindi po yun. Lalo na kung ang mga mahal natin sa buhay, hindi pa mananampalataya, hindi naman natin pwedeng hiwalayan yun. Hindi naman tayo pwedeng iwan sila dahil di sila mananampalataya. Ang ibig po sabihin, huwag tayong umayon sa kung ano yung hindi maganda nilang ginagawa, or huwag tayong sumama sa takbo ng mundong ito. Alam na natin kung ano mabuti, kung ano ang masama. Alam na po natin yan eh. Kaya yun po dapat, doon po tayo humihiwalay. Hindi doon sa tao mismo, kundi yung mga ginagawa po nila, kasi yun yung magiging dahilan para kailangan natin humiwalay sa kanila. Kung talagang hindi po sila mababago. Ayan. Sabi nga po, dapat tayo bilang mga nakakilala na sa Lord, ang dapat daw ay Romans 12:2. Anong sabi? Sa Romans 12:2. Romans 12:2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Ayan. Yan po yung ibig sabihin. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Masama yung mundo, huwag na tayo makiayon ka. Kailangan, iba na po tayo, iba yung iniisip natin, na po, hindi po ayon sa mga masasama nilang ginagawa. We can be with them, pwede naman tayo makisama sa kanila, for example, sa trabaho. Hindi mawawalan ng hindi mananampalataya sa trabaho, sa school, ganoon din. May makakaklase tayo ng mga hindi mananampalataya. Ang ibig sabihin, huwag tayong makontaminate or huwag tayong mahawa sa kanila. Kaya nga dapat nagbabago tayo ng kaisipan para hindi po tayo maging katulad nila at maipakita natin na tayo ay mga Kristiyano na po. Yun po yun dapat na mangyari. Kailangan din natin makisama sa kanila para
madala natin sila sa Panginoon. Kaya hindi total separation ang ibig sabihin, di ba? Hindi yung isolation ng sarili po natin. Pwede rin tayo makisama para lang ma-share ang gospel sa kanila at madala natin sila sa Panginoon. Basta hindi po natin sila gagayahin kung ano yung ginagawa nilang masama, dapat ngayon po ang hindi tayo nakikisama. Avoid doing what the world or the sinner are doing. Sabi nga sa Awit 1:1, Awit 1:1, mapalad ang taong hindi naakit yung masasama, upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang tao ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Ayan po yung dapat iniiwasan natin mga tao. Yung pinagtatawanan, hinahamak ang Diyos natin. Yung nanlilibak sa ating Diyos, yan po yung dapat hindi natin pinapaksamahan dahil talagang wala, di ba? Pinagtatawanan, hinahamak nila ang Diyos. So, dapat hindi. Pero dapat yung iba, tayo po ay makiisa pa rin sa kanila para nang sa ganon, madala po natin sila sa mabuti. Pero huwag po tayo ang maakit nila o huwag tayo ang madala po nila. Yun po yun. Pagka ganon, tayo po ay nakakapaniguro po tayo na hindi tayo nahihikayat. Ano sabi ng Lord? Mapalad ang taong yun. Pag hindi ka nahihikayat sa masama, mapalad. Blessed, sabi po doon sa English, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of the sinners or sit in the seat of the mockers. Ayan. So, mapalad tayo kapag alam po natin kung kanino tayo didistansya, alam natin kung kanino tayo makikipag-close, alam natin kung sino yung talagang iiwasan natin. Kaya nga dapat yung magbabago tayo ng kaisipan. Pangalawa, paano po tayo magkaroon ng true happiness? We must be saturated with God's Word. Ayan. Dapat saturated or babad tayo sa salita ng Diyos. Sabi nga, di ba, ang true happiness makukuha natin sa salita ng Diyos. Kaya dapat babad tayo sa salita ng Diyos. Para nang sa ganon, makuha po natin na palagi po tayong happy. Sabi sa Awit 1:2b. Awit 1:2b. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Ayan. So, para tayo maging babad, kailangan binubulay-bulay po natin ang salita ng Diyos sa gabi at araw. Di ba sa English, on His law, He meditates day and night. So, nasasaturate po natin ang ating mga sarili by meditating the word of the Lord, binubulay-bulay, ninanam na mabuti para ma-enjoy natin ang mensahe ng Panginoon. So, dapat ganun po tayo kung magbasa. Hindi parang binubuklat-buklat lang natin yung Bible, babasahin ng mabilis, na wala po tayong naunawaan. Sabi nga po, di ba, parang sa pagkain po yan eh. Dapat ang pagkain natin, dahan-dahan ang subo para nalalasahan natin, na-enjoy natin yung kinakain po natin. Pero kapag po tayo ay kumain na, sige, subo lang na subo, wala nang nguya-nguya, lulun agad. So, hindi po natin malalasahan yung kinain natin. Hindi po nadadigest mabuti yung kinakain natin. Kaya sometimes, hindi tayo nabubusog sa kinain po natin. Bakit po? Hindi natin nalasahan eh. So, ang pakikinig, ang pagbabasa ng salita ng Panginoon dapat binubulay-bulay para na iunawaan po natin kung ano ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Sa Awit 119:15-16, ano po ang sabi? Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuturin mo upang aking mga maunawa. Bulit-bulit mo. Sabihin mo ako sa iyo sa pagkakulog. Ingatan mo sa puso ko upang Ayan, diba? Sabi po dyan, diba? Kaya pag nag-aaral tayo, para natin maunawaan ang binabasa po natin, dapat po ay
binubulay-bulay po natin para maunawaan po natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin. So, lubos po tayong nalulugod kasi po, ba't ka nakakaramdam ng kagalakan kapag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos? Kasi nga po, we allow the Holy Spirit to digest the word for us. Na habang binabasa po natin, di ba katulad yung eunuch, naalala ko yung eunuch, di ba nagbabasa siya ng Book of Isaiah, hindi niya po naunawaan eh. Anong ginawa ng Holy Spirit? Pinadala si Felipe sa kanya para maunawaan niya po. So, ganoon din tayo. Once na nagbabasa naman tayo, the Holy Spirit mismo, na po siya na mismo ngayon, ang kumikilos sa buhay po natin, sa pagbabasa po natin, para nang sa ganon, maunawaan po natin kung ano ang binabasa po natin. Ang kailangan lang, makita niya na talagang andun yung pagbubulay-bulay natin. Andun yung interest natin na maunawaan kung ano yung binabasa po natin. At pagdad, di ba? Sabing gano'n, ang bigay mong kautos ay lubos akong nalulugod. Nakakalugod po ang salita ng Panginoon. So, talagang binabasa natin ito ng mainam, binubulay-bulay natin. Ayan po, kaya nga naiingatan natin sa ating puso kasi nakakalugod ang salita ng Diyos. Nai-enjoy po natin ang salita ng Diyos. Kasi nga po, nabubusog tayo, lumalakas tayo, kaya we feel happy. Kaya tayo nagiging masaya kasi yung Word of God, it gives nourishment and true happiness within. Yan, yun ang ginagawa ng salita ng Diyos, yung talaga yung nafe-feel natin yung kagalakan sa puso natin. Kaya wag daw po nating kaligtaan ang pagbabasa nito, sabi sa Joshua 1:8. Joshua 1:8, huwag mong kaligtaan basahin ang aklat na iyon. Dinidilihin mo iyon araw-gabi upang matugat mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, iginhawa ka at magtatagumpay. Amen. Amen. O, diba? Kailan tayo magiging ginhawa? Kailan tayo magkakaroon ng kagalakan, kasiyahan? Kailan tayo magtatagumpay? Kapag dinidili-dili natin yung kanyang salita at tinutupad ang lahat ng nakasulat doon. Kaya sabi natin, di ba, ang sarap sumunod. Kasi alam natin, giginhawa tayo, magtatagumpay tayo pag nasusunod po natin, nagagawa po natin ang sinasabi ng ating Panginoon. So, malalaman lang natin kung ano ang utos ng Diyos kung nagbabasa tayo ng kanyang aklat. Ayan. Kaya kailangan daw po, huwag nating kaligtaang basahin ang ating Bible para nang sa ganon makadama tayo ng tunay na kagalakan. At pag nagawa po natin yan, dalawa lang po yan pinapagawa ng Lord sa atin, di ba? Huwag tayo makisama na po sa mga alam natin na hindi talaga tatanggap sa Lord, pero yung mga tatanggap, makisamahan pa rin natin para madala natin sa Panginoon. At higit sa lahat, magbabad po tayo sa salita ng Diyos. Pag ginawa po natin yan, ano ang magiging resulta sa atin? Sabi po, ang resultang napakasarap. Ano daw? We can expect God's things. Ayan. Diba? Kasi kumbaga nalugod natin ang Panginoon eh. Siya yung inasahan natin, diba? Kaya naman makakaasa din tayo ng kanyang mga pagpapala. Amen. Awit 1:3. Awit 1:3, ang katulad ay isang punong kahoy na sa tabing batisan, sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanuhunan, at anumang gawin ay nakakatiyak na magtatagumpay. Amen. Amen. O di po ba? Ano daw yung nakatulad natin para tayo ng punong kahoy sa tabing batisan. Pagka po ang Diyos yung nagbibigay ng kagalakan sa atin, ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng kagalakan sa atin, lagi tayong sariwa. Na po. Lagi po tayong namumunga sa kapanahunan. Nakikita sa atin yung fruit of the Holy Spirit. Yun po yun eh. Na, kaya po may kagalakan sa puso natin po dahil nga
tayo po ay babad sa salita ng Diyos, tayo po ay nagagamit ng Panginoon para maging pagpapala sa iba, naku, na wag lang tayong mahahawa sa kanila. Yun po, makakaasa po tayo ng pagpapala, nagmumula sa ating Panginoon. So, di ba, sa mga punong kahoy, kahit nasa kagubatan, lalo na, di ba, wala po alaga dyan kundi ang Panginoon. Di ba? Nadidiligan sila ng Panginoon, namumunga sila sa takdang panahon. So, ganyan po tayo, hinalintulad ng Panginoon na kaya niya tayong pangalagaan. O, yun po yun. Dahil para tayo nakatanim sa tabing batisan o sa Panginoon at ang kanyang salita po ang alam nating nagbibigay sa atin ng kagalakan. Magiging ganyan po tayo kapag yung presensya ng Diyos, yung salita ng Diyos, doon tayo nakababad. Palagi tayong may kagalakan kahit sa panahon ng pandemya. Amen. Yun. Kasi dito po natin na ipapakita na may Diyos tayo na nangangalaga sa atin. Yun po yun. Kaya laging sariwa pa rin tayo, namumunga pa rin tayo, nagtatagumpay pa rin tayo, di ba? Kasi may Diyos na nangangalaga po sa atin. May Diyos na nagbibigay ng kaya tayo may kagalakan. So ano po yung, sa isang punong kahoy, sabi po, di ba, yung ugat dito ay siya nga po lumalalim, siya yung nakakakuha ng tubig sa lupa, di ba? Tayo naman, ano naman yung ugat natin? Kasi nalintulad tayo sa punong kahoy. So yung ugat po natin, ayan po yung faith natin, yung trust natin na dumadali naman po papunta sa trono ng biyaya ng Diyos. Kaya may ma-expect tayong biyaya mula sa Panginoon. Dahil sa yung faith natin, yung trust natin, siya po pumupunta sa trono ng biyaya ng Panginoon. Ayan po yun. Kaya tayo ay may kagalakan. Yung pong salita ng Diyos po yan, yung spiritual source ng biyaya ng Diyos sa atin. Ito po yung nagsusupply ng kagalakan po sa atin. Ayan. Kaya tayo po ay patuloy na magtiwala sa Diyos, magtiwala sa kanyang mga salita, na siyang nagsusupply, na siyang nagbibigay, na siyang nagbe-bless sa atin ng true happiness upang maipakita natin sa iba na iba ang mga Kristiyano. Sabi sa Awit 5:11. Awit 5:11. Ang nagtitiwala sa iyo ay magagalak sa sayang awit. Sila oras-oras yung iingatan niya ang mga tapat na dahil sa iyo lumigaya na. O, diba? Tatlo tayo lumigayang ganap dahil sa Diyos. Sino po yung nakakaramdam nun? Yung mga nagtitiwala sa Kanya. Yun po yun. Kaya dapat po, kaya tayo nagbabasa ng salita ng Lord kasi nagtitiwala tayo sa Kanya. Di po ba? Kaya po, nagkakaroon tayo ng kagalakan. Masayang umaawit oras-oras. Bakit po? Nandun yung pag-iingat ng Panginoon. Nararamdaman natin yung kamay ng Diyos na lagi pong nasa atin. Sabi ko nga, kahit na nasa ganito tayong sitwasyon, na halos hindi tayo makalabas, halos hindi tayo makapaghanap buhay na maayos, pero nandun pa rin po yung kagalakan natin. Yung ugat po natin ay yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya yun po, dapat from the inside out, yung happiness na nararamdaman po natin. Opo, lahat ng nagtitiwala sa Panginoon dapat doon na hindi lang tayo nakangiti sa labas pero yung puso natin ay walang galak. Ang tunay na nagtitiwala sa Panginoon, nagagalak mula sa loob hanggang sa labas. Yan, ganun po. Kaya tayo po ay nakakapagpuri, nakakaawit, nakakapagpasalamat sa ating Diyos at nagiging pagpapala po tayo na ma-share natin ang formula of true happiness sa iba. Kasi nakikita na po nila sa atin kung may kagalakan tayo sa loob, may kagalakan tayo sa labas, nakikita ng mga taong nakapaligid po sa atin. Tapos, ang kagalakan sa atin. Kaya kaya natin i-share
ang formula para sila man po ay magkaroon ng kagalakan in spite na meron tayong pandemic. Ayan. Tunan po ba tayo ngayong hapon na to? And so, ano nga po? Saan nga po tayo nakakakuha ng ating true happiness? Kanino? Number 1? In God. God. And number 2? God's word. In God's word. So, ano daw ang dapat nating gawin? Dalawa din lang yan. Una. Ala. Separate. Humiwalay. Saan? Humiwalay sa asawa? Saan tayo hiwalay? Sanlibutan. Ayan, sa mga gawang hindi maganda. At pangalawa, saturate sa God's word. Ayan, tayo nakakaman. Hey, talapakan po natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang mga salita na ipinagkaloob sa atin. Sige, pabasa po muna tayo ng Psalms 91. So, dapat pag nagbabasa po tayo dito, nandyan ang kagalakan kasi mga pangako po yan ng Diyos sa atin. Sige po, tayong lahat. Lahat ba, bro? Apo. Sige po, sabay-sabay po tayo. Verse 1. Siyang nagaangat ng pagpupok ng kataasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang panglaman, buong tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagtiwalaan. Ikaw ay niligtas niya sa panginip, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya, natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaan pagtusok pagsapit ng araw. Minsan pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan, yaong masasama na ikita mong pinarurutahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taas. Di mo aabutin ikaw ay mapahamak at walang daratal kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, siyang susubaybay. Kahit saan dako ikay maparoon, tiyak na ingatan. Sa pagtalad ay tatayo pat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ang mga leon, ahas sa babagsik, di ka maano sa magsisiyente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y itinanggil. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kumay nilain ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararamanan. Sila'y bibigyan ko at gagandimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Amen.